Magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga giliw nating tagapakinig. Nandito na naman po tayo sa paglalahad ng isang natatanging kwento. Ang may 10 taong gulang na batang si Tonyo ay nangarap na magkaroon ng isang kumpletong pamilya. Ngunit malupit ang kanyang amang si Mang Daniel. Palagi siyang binubugbog nito at pinapalayas sa kanilang bahay. Walang kinagis ng ina si Tonyo, kaya ang galit sa kanyang dibdib ay naipon para sa kanyang inang umabandona sa kanya. Tanging ang larong karera ng kalapati ang pinagkakaabala niya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pinatay ni Burnog ang kanyang kalapati. Sa sobrang sama ng kanyang loob, ay nagpalipas siya ng sama ng loob sa kagubatan. Dito niya makikilala ang isang mahiwagang kalapating pangarera. Ano ang matutuklasan niyang lihim sa mga taong nakapaligid sa kanya? At ano ang isang bagay na ipagkakaloob ng kalapati kay Tonyo? Matatalo kaya nito ang pinuno ng mga aswang? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang may kaibigan na pangarerang kalapati. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Bulag! Bulag! Kawawa naman! Talo na naman! Talunan! Be! Hindi ka na makakabawi! Magsusumbong na yan! Kawawa naman si Tonyong Bulag! Iiyak na yan, oh! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Hindi ako kawawa. Marunong naman akong tumanggap ng pagkatalo eh. Saka, hindi niyo ako mapapaiyak. Babawi na lamang kami ng kalapati kong si Entor. We! Hindi raw iiyak. Bakit may luha na yung nag-iisang mata mo? Ayan oh, papatak na nga oh. Ay, kawawa naman. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Ang kulit mo ah. Sinabi nang hindi ako iiyak eh. Napuwing lang ako. Ang totoo, wala naman talagang panama ang mga kalapati niyo sa kalapati ko eh. Nagkataon lang talaga na sinisipon ng alaga ko kaya natalo. Mayabang ka. Baka gusto mong paiyakin kita rito. Di ba mga kasama? Nakikita naman ninyo na panalo naman talaga ako, di ba? Tapos hindi raw siya iiyak. Pero ang mata niya, mapulang-mapula na at may luha na. Kahit na anong gawin mo, Burnog, hindi mo ako mapapaiyak. Sa correction. Kahit nag-iisa lang ang mga mata ko, mas pogi pa rin ako sa'yo. Kaya hindi ako kawawa. Saka, huwag mo minamaliit ang nag-iisa kong mata. Dahil malinaw ko pa rin nakikita kung gaano ka kataba. Kung hindi ko pa alam, pinag-ipunan mo lang ng halos 2 buwan ang ginamit mong pambili sa ipinagmamalaki mong kalapate. Ngayon ka lang naman nakaranas ng manalo eh. Tapos, nagyayabang ka na kagad. Teka, ano sabi mo? Para yatang masyado ka nung nagmamagaling ah. Kung umasta ka, kala mo may kakayahan ka rin bumili ng kalapati mo. Sige nga, patunayan mo nga sa akin kung gaano ka kabilis makakabili ng bago mong kalapate. Teka, sandali lang. Ano gagawin mo? Sandali! Saan mo dadali ng kalapati ko? Ibalik mo sa akin yung Burnog! Bakit mo kinuha ang kalapati ko? Akala ko ba hindi ka napipikon? Masyado ka kasing mayabang eh. Tignan ko lang kung makakabili ka pa ngayon ng bagong kalapati kapag pinatay ko na ang alaga mo. Panigurado, iiyak ka na ngayon. Wag! Wag, Burnog! Wag mong gawin yan! Halos manlaki ang mga mata ng may 10 taong gulang na batang si Tonyo. Nang mula sa mga kamay ni Burnog ay kitang-kita niya kung paano nitong binali ang leeg ng kalapati niyang si Entor. Nagkikikisa ito
dahil sa sobrang sakit. Tila ba't tumigil ang oras sa kanyang paligid. Halos takbuhin niya ang pagitan nilang dalawa ni Bornog. Makuha lang ang kanyang kalapati. Agad na umangat ang kanyang kamao at malakas niya itong sinuntok sa muka. Natumba ito sa lupa habang sapu-sapo ang nasaktang pisngi. Ngunit nakalimutan niyang dalawang kapatid ni Bornog ang nandoon. Kaya ang nangyari ay pinagtulungan siya ng mga ito na bugbugin sa gitna ng kagubatan na madalas nilang paglaruan at pagbitawan ng mga pangarerang kalapati. Napahagulgol ng iyak si Tonyo. Alam niyang tumatama rin ang kanyang suntok sa muka ng mga kalaban, pero hindi niya na halos nararamdaman ang suntok ng mga kapatid at kaibigan ni Bornog. Ang nararamdaman na lamang niya ay ang pag-agos ng mainit na likido mula sa kanyang noo. Hindi niya namalayan na hinampas na pala siya ng kahoy sa ulo, kaya't bumagsak siya sa lupa kahit ang kanyang isip ay gusto pang lumaban. Natanggal ang takip sa nag-iisa niyang mata na may diferensya sa kasinira ng mga ito at tinungtungan bago siya iniwang mag-isa sa lugar na yon. Nakita niya ang walang buhay na si Entor habang nakahandusay ito sa lupa. Dilat ang mga mata at bali ang leeg. Muli siyang napahagulgol ng iyak. Para siyang namatayan ng kapatid. Masakit na masakit ang kanyang katawan, pero mas masakit ang nangyari sa kanyang nag-iisang kaibigan. Pagapang siyang lumapit sa kanyang patay na kalapati na inirigalo pa sa kanya ng kaibigang umalis papunta sa Maynila. Panay ang sigaw niya habang umiiyak. Entor! Entor, Diyos ko po! Ang mga walang iyang yon. Binali ni Bornog ang leg mo. Huwag kang mag-alala, Entor. Igaganti kita. Igaganti kita. Patawarin mo ako, Entor, ha? Wala akong nagawa para iligtas ka. Entor! Nanginginig ang mga kamay ni Tonyo nang dinampot ang alaga niyang kalapati. Nagpadala siya sa galit kanina, kaya niya nasabi ang mga bagay na yon kay Bornog. Hindi sana nito pinatay ang kalapati niya. Kaya galit na rin siya sa kanyang sarili. Ngunit hindi naman tama na patayin nito ang pinakamamahal niyang alaga. Sa dami ng tinamo niyang sugat sa katawan, pasa at pagkasira ng pantaklob niya sa kanyang kaliwang mata, ay siguradong malalagot na naman siya sa kanyang ama. Bata pa lang nang mawala ang kaliwang mata ni Tonyo. Nasanay na siyang isa lamang na mata ang ginagamit niya. Buong buhay niya ay hindi niya nakita kung ano ang itsura ng kaliwa niyang mata. Dahil sa tuwing hinuhubad niya yun, ay pinapagalitan siya ng kanyang amang si Mang Daniel. At ngayon, nasira niya ang pantakip at namatay pa ang alaga niyang kalapati. Parurusahan siya ni Mang Daniel at baka palayasin na naman sa kanilang bahay. Madalas siyang natutulog sa kakawyan kapag napapagalitan siya ng kanyang ama. Pero ngayon, alam niyang hindi siya nito mapapatawad. Ibinalot ni Tonyo ang patay na kalapati sa kanyang damit habang paika-ika sa paglalakad. Tinahak niya ang daan pauwi sa kanilang bahay. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakita niyang nakaabang na ang kanyang ama. Nakatingin ito sa kanya. Bakas ang galit sa mga mata. Naabutan niyang kaalis lamang ng grupo ni Bornog. Paniguradong nagsumbong ang mga ito at siya na naman ang palalabasing masama. Kahit kailan ay hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang ama. Kaya anumang kasinungalingan ang sabihin ni Bornog kay Mang Daniel, ay yun ang magiging tama. Para bang hindi siya nito anak, ni minsan ay hindi niya naramdamang minahal siya ng kanyang ama. At hindi nga siya nagkamali
Dinampot ni Mang Daniel ang patpat sa gilid ng hagdan at hinablot ang kanyang kamay. Wala na itong tigil sa kakapalo sa kanyang puwet. Kaya ang mga pasa sa kanyang katawan ay tila naulit sa pamamagitan ng hampas ng kanyang ama. Nabitiwan niya ang patay na kalapati at napasigaw dahil sa sobrang sakit. Aray! Aray, tama na po! Tama na po, tay! Tama na po! Aray, ang sakit po! Ayoko na po! Linti ka talagang bata ka, ha? Bakit mo pinatay ang alaga mong kalapati, ha? Hindi mo ba alam? Nabalak ko pa sanang ilaban niyan sa kumpare kong nagmamayabang kanina. Tapos mababalitaan ko na lang na pinatay mo na ang kalapati mo. Ginawa mo yun dahil lamang sa natalo ka. Pambihira ka talagang bata ka. Hindi ka talaga titigil sa kalokohan mo, ha? Ano? Tay, tama na po, tay! Hindi po ako pumatay sa kalapati ko. Tama na po! Si Burnog po, tay! Siya po pumatay sa kalapati ko! Nakikiusap po ako. Tama na po! Masakit na po! Hindi mo ako maluloko, Tonyo. Hayop ka. Palagi ka nalang nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Ang dapat sa'yo, itinatapo na sa malayo. Doon, sa wala ka mapeperwisyo. Nakakahiya kang bata ka. Itapon niyo na lamang po ako, tay! O di kaya ipatayin niyo na lamang ako! Nang matapos na po ang paghihirap ko. Total, pagod na rin naman po ako sa pananakit niyo. Hindi ko na kayang maging anak niyo. Patayin niyo na lang po ako! Abat, nagmamagaling ka na, ha? Sumasagot-sagot ka na sa akin, Tonyo. Teka, bakit wala na naman takno bang kaliwa mo mata? Linti ka talagang bata ka. Nakakahiya ka. Gusto mo, dukutin ko na ng tuluyan ng pesting mata na yan, ha? Wala kang silbi. Inutil! Ikinakahiya niyo po ako, tay. Nahihiya po kayo dahil sa kapansanan ko. Tay, anak niyo po ako. Bakit ang lupit niyo po sa akin? Ano po ba nagawa ko kasalanan sa inyo? Sabihin niyo sa akin, tay, na nagawa ko kasalanan sa inyo. Gusto mo malaman? Dahil anak ka ng walang hiya mong ina. Sa tuwing nakikita kita, kumukulo ang dugo ko. Naaalala ko ang ginawa ng nanay mo. Kaya huwag ka na magsalita, lintik ka. Dahil mapapatay talaga kita. Huwag kang papasok sa bahay. Diyan ka lang sa labas. Magsama kayo ng patay mong kalapati. Nang pareho ko na kayong ilibing. Buwisit. Kaya aga-aga eh. Ay nako, pinapainit mo ang ulo ko. Nang matapos si Mang Daniel, sa pambubugbog nito kay Tonyo, ay pumasok ito sa kanilang bahay at nagsara ng pinto. Tila bingi ang kanyang ama sa lahat ng pakiusap niya. Halos mawalan ng pakiramdam ang buo niyang katawan dahil sa dami ng tumamang palo sa kanyang kalamnan. Nadagdagan pa ang sama ng kanyang loob nang makita niyang pinagtatawanan siya ng mga kaibigan at kapatid ni Burnog. Nagtatago lang ang mga ito sa likod ng puno ng nyog. Tila masaya sa nakikitang paghihirap niya. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, nagaganti siya. Ipapakita niyang hindi siya matatalo ng mga ito. Pinigilan niyang wag pumatak ang luha niya mula sa kanyang mga mata. Ipapakita niyang hindi siya nasasaktan. Simula sa araw na yon, ay hindi na siya iiyak kailanman. Nilapitan niya si Burnog habang nang aasar ang tingin, kasama ang kaibigan at dalawa nitong kapatid na tila gusto pang dagdagan ng sakit ng kanyang katawan. Ganyan pala ang kulay ng kaliwa mong mata. Halatang walang silbi, maputi at walang itim sa gitna. Tignan niyo mga kasama, oh. Kuya, pagbasdan niyo mabuti ang kalawang mata ni Tonyo. Parang mata ng sinigang na isda. Kawawa naman, oh. Nakangisi ang mga ito na sinilip ang kanyang matang may diferensya. Tinakluban niya yon ng kanyang palad at matalim na tumingin kay Burnog. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa labis na galit. Patawarin siya ng Panginoon dahil ng mga sandaling yon ay iniisip na niyang patayin ang mga ito.
Sumusobra na kayo. Tandaan nyo, pagsisisihan nyo ang araw na to. Lalong-lalo ka na, Burnog. Gagantihan kita. Papatayin kita. Tandaan mo yan. Uy! Nagagalit na si Tonyo. Kuya Justin, oh. Pinagbabantaan ako ni Bulag. Papatayin niya raw ako. O paano yan? Hindi ako natatakot. Kawawa ka naman. Binugbog ka ng tatay mo. Magpakasaya ka. Sige lang. Tumawa ka hanggang gusto mo. Dahil sobrang sakit ang gagawin ko sa'yo. Tandaan mo mga sinabi ko. Itaga mo sa bato. Kuya Justin, Kuya Lito, tinan niyo, oh. Galit na si Tonyo. Pagsusumbong ni Burnog sa panganay nitong mga kapatid, umalingaw-ngaw ang tawanan sa kanyang paligid. Sinulya pa ni Tonyo ang nakasaradong pintuan ng kanilang bahay. Tila walang pakialam ang tatay niya na si Mang Daniel sa mga batang nang aasar sa kanya. Ibang-iba talaga ito sa lahat ng amang nakilala niya. Walang puso at hindi niya naramdaman na minahal siya ng kanyang ama kahit kailan. Kaya naman, ang nag-iisang patak ng kanyang luha ay agad niyang pinunasan. Pilit siyang tumayo. Dinampot niya ang nabitiwang kalapati at hinarap ang mga batang nakapalibot sa kanyang kinatatayuan. Lahat sila ay nang aasaran tingin na parabang siya na ang pinaka-nakakadiring bata sa baryo ng San Agustin. Ang baryong maraming naninirahang kalapating pangarera. Baliwala sa mga tao ang buhay ng mga ibon. Wala silang pakialam kahit mamatay pa ang mga kalapati. Ang mahalaga lang sa mga ito ay nananalo sila sa karera. Maya-maya pa ay merong lumapit na isang napakagandang babae. Mahaba ang buhok nito na lampas hanggang tuhod. Lahat ng mga bata ay napatitig sa babaeng may dala ng bayong. Para bang lagayan yon ng mga damit. Halatang galing ito sa ibang probinsya at dayo lamang sa kanilang lugar. Kapansin-pansin ang kwintas nitong may palawit na kulay itim na bote. Tila kumikislap ang laman ng maliit na bote sa tuwing tinatamaan yon ng sikat ng araw. Kita rin ni Tonyo ang mga kalalakihang nakasunod sa babae. Kahit nagtatago ang mga ito sa likod ng nyug, ay alam niyang humahanga ang mga ito sa ganda ng babaeng bagong dating. Kung sa bagay, halos lahat ng mga tao sa kanilang lugar ay puro mga lalaking iniiwan ng asawa at mas piniling manirahan sa lungsod ng Maynila. Kaya naman, sabik silang makakita ng babae o dalaga. Uy! Grabe mga tol! Bagyo ang katawan! Kapag binata na ako, niligawan ko ang dalagang yan. Napakaganda talaga at hindi nakakasawan tignan ang kanyang muka. Tignan mo, oh! Sabi nga nila materiales puertes. Lumapit ang babae sa kanila habang nakangiti. Ngunit kay Tonyo nakatingin. Hindi siya tumingin sa mukha nito dahil ang totoo, galit na galit siya sa mga babae. Galit siya sa kanyang ina na nang iwan sa kanya sa poder ng mapanakit at malupit niyang ama. Maya-maya pa ay nagsalita ito at hinahanap ang kanyang ama. Nagulat siya nang marinig niyang kasintahan daw ito ni Mang Daniel. May pangako raw ang lalaki na susunduin ito sa terminal, subalit hindi raw ito dumating. Habang nagsasalita ang babae, ay sa kanya pa rin ito nakatingin. Kaya naman, sinabayan niya ng talikod at hindi niya ito tinugon habang naririnig ang mga sinasabi ni Burnog. Wow! Sobra naman yun! Ang sakit naman! May nobyo na pala at tatay pa ng kubag na to. Alam mo, miss, yung tipo mo sana ang gusto ko sa isang babae. Kaya lang, lalaking may anak pala ang gusto mo. Umalingaw-ngaw ang malakas
natawanan ng kanyang paligid. Habang si Tonyo naman ay paika-ikang naglakad palayo sa babaeng bagong dating. Hanggat maaari ay iiwas na lamang siya. Wala na siyang balak makialam sa kanyang ama. Nakahanap na naman ito ng panibagong asawa. Sa ilang beses nitong pakikipagrelasyon sa mga babae, ay halos umabot na yon ng 10. Magmula nang iwan sila ng kanyang ina, ay nalulung na ito sa mga babae. Bawat taon ay nagpapalit ito ng asawa. Kaya hindi na siya magtataka kung mauuwi rin sa hiwalayan ang mangyayari sa babaeng bagong dating. Mula sa kanyang kinaroroonan ay narinig niyang bumukas ang pinto ng kanilang bahay at nagsalita ang kanyang ama. Kinausap nito ang babae. Pagkatapos ay pinagalitan ang mga batang nanggugulo rito. Kaya naman, mas nilakihan ni Tonyo ang hakbang ng kanyang mga paa. Dala ang namatay niyang kalapati. Hawak ang damit na tila balutang sa ulap. Wala na siyang pakialam kung ano ang gagawin ng kanyang ama sa buhay nito, habang siya ay unti-unti nang nakakapasok sa kakawian. Saka lang din siya nakahinga ng maluwag. Pagsapit niya sa kagubatan ay agad siyang nagdukal ng lupa sa ilalim ng punong madalas niyang tambayan. Nang matapos sa paghuhukay ng lupa, ay maingat niyang inilagay si Entor sa kamuling tinakluban ng lupa. Pagkatapos niyang mailibing ito, ay pumwesto siya sa ilalim ng puno at saglit na nagpahinga. Masakit na masakit ang kanyang katawan at pakiramdam niya ay namamaga ang kanyang mga pasa. Muli niyang sinulyapan ang bahaging pinaglibingan sa kalapate. Naisip niya na sana siya na lang ang nakalibing doon. Mas lalong tumindi ang nararamdaman niyang galit para sa kanyang ina. Maraming katanungan ang nabuo sa kanyang isip, hanggang sa naramdaman niya ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata, hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Nang magising ang kanyang diwa, ay narinig niya ang isang tinig na malapit sa kanyang tabi. Pagmulat ng kanyang mga mata, nagulat siya sa napakagandang kalapating nasa tabi niya. Kulay asul ang balahibo nito at pula ang paa. Hinilinga niya ang kanyang paningin sa paligid dahil alam niyang may narinig talaga siyang boses ng isang batang umiiyak. Napabalikwas siya ng bangon at dahan-dahang lumapit sa kalapati. Teka, hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ang narinig ko nagsasalita. Lumingon sa kanya ang kalapating may kakaibang kulay. Alam niyang pangarerang kalapati rin yun dahil sa klase ng paa nito at pakpak. Hoy ikaw, huwag ka na magkunwari. Malinaw sa akin na narinig kong umiiyak ka sa puntod ni Entor. Tinawag mo rin siyang kuya. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan ako. Alam ko ang tungkol sa mga kakaibang kalapati na tulad mo. Pero hindi ko inaasahan na totoo nga na nakakapagsalita ka. Paano kitang mapagkakatiwalaan? Sa'yo namatay ang kuya ko. Mabuti siyang kalapati. Pero anong ginawa niyo? Para sa inyo, isa lamang kaming laruan. Wala kang karapatang mag-alaga ng kalapati dahil malulupit kayo sa mga hayop. Humanda kayo dahil dumating na ang mga elementong nagbabantay sa kalikasan. Wala kayong ligtas lahat. Lahat na masasama sa mga hayop ay papatayin. Kukunin nila ang buhay nyo. Buhay ang kinuha nyo. Kaya buhay rin ang magiging kapalit. Diyos ko, totoo nga. Nagsasalita ka nga. Pero, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong kasalanan sa nangyari kay Entor. Ang totoo niyan, mahal na mahal ko siya. Si Burnog. Si Burnog ang pumatay sa kanya. Hindi mo siya mahal. Kung totoong pinahalagahan at pinahal mo siya, hindi mo siya ilalaban sa iba.
Kahit masama ang pakiramdam niya, nanood ka lang habang pinapatay siya. Kaya kasama ka rin na pumatay sa kanya. Huwag mo siyang iyakan dahil may kasalanan ka rin. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa buhay ng kapatid ko. Tandaan mo yan. Parurusahan ko kayong lahat. Teka. Wala talaga akong kasalanan. Nakikiusap ako. Hindi ko kasalanan ang pagkamatay niya. Maniwala ka. Mas lalong nadagdagan ang galit sa dibdib ni Tonyo para sa kanyang sarili. Para bang tagos hanggang sa kanyang puso ang mga salitang narinig niya sa kalapating nakausap. Hindi niya akalain na sasampalin siya ng katotohanan na may kasalanan din talaga siya sa nangyari sa alaga niyang kalapati. Hanggang sa umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata at muling nawalan ng malay dahil sa taas ng kanyang lagnat. Nang magkamalay si Tonyo, naramdaman niya ang magaspang na kamay na humahagod sa kanyang braso. Tila minamasahe ang kanyang katawan ng taong nasa kanyang tabi. Naramdaman din niya ang matigas na katre na kinahihigaan niya. Kasunod ang pagpasok sa kanyang ilong ng mabangong amoy ng insenso't kamangyan. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Tumambad sa kanyang paningin ang isang matandang babae. Kulubot ang mukha nito hanggang sa braso. Nakakatakot ang anyo nito na mapupula ang mga mata. Napabalikwas siya ng bangon habang hindi inaalis ang tingin sa matandang nasa harap niya. Bakas din ang takot at pag-aalala sa mukha nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang mukha. Teka, sino po kayo? At nasan po ako? Sabihin niyo po, nasan po ako? Pasensya ka na kung dinala kita rito nang walang paalam. Nakita kitang walang malay sa ilalim ng puno. Mataas ang lagnat. Maraming pasa sa katawan. Uuwi na po ako. Nakakatakot po ang itsura niyo. Saka bakit mapula po ang mga mata niyo? Aswang po ba kayo? Matagal na hindi nakasagot ang matandang babae. Sa halip ay napayuko ito. Kaya naman, mas lalong kinabahan si Tonyo. Tama siya sa kanyang sinabing aswang nga ang matanda. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang napabangon sa kanyang higaan. Napasiksik siya sa dingding ng silid at binalot ang katawan ng kumot. Takot na takot siya sa anyo ng matanda. Lalo na at nakikita niyang tila may pangil ang bibig nito. At bukod pa ron, madilim na ang labas ng bahay. Kaya nag-aalala siyang tumakbo papalabas ng bahay ng matanda para tumakas. Sandali lang! Huwag kang matakot sa akin, Tonyo! Hindi ako masamang tao, kagaya ng iniisip mo. Heto nga pala ang pantaklob mo sa iyong mga mata. Gamitin mo nang hindi marumihan yan. Inilahad ng matanda ang kamay nito at nakita niya ang isang bilog na pantaklob sa mata. Meron itong kulay itim na tali. Nanginginig ang kanyang kamay nang kinuha niya ang iniaabot nito. Saka mabilis na itinali sa kanyang ulo bago muling sumulyap sa muka ng matanda. Hindi ka pa maaaring umuwi sa inyo. Mataas pa ang lagnat mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako lalapit sa iyo. Wala akong gagawing masama sa iyo. Sino po ba kayo? At bakit ngayon ko lang po kayo nakita? Ako tawagin mo na lamang ako nga, Lola Leda. Pasensya ka na kung natakot ka sa aking anyo. Ganito lang talaga ang mga mata ko
Dahil mahilig akong kumain ng mga hilaw na karne. Ano po? Hilaw na karni ng ano po? Mga hayop lang ang kinakain ko. Hindi ako masamang nilalang, kagaya ng iniisip mo. Magsasalita pa sana si Tonyo nang bigla silang may narinig na kaluskos sa labas ng bahay ng matanda. Napatingin siya sa nakabukas na bintana. Bumakas din ang takot sa mga mata ni Lola Leda habang nakatingin sa kanya. Maya-maya pa ay nagmamadali na itong magsara ng pinto. Isinira nitong mabuti ang bintana sa kwarto at nagmamadaling lumapit sa lumang aparador. Kinuha nito ang isang pana na may berdeng hawakan. Pagkatapos ay sumulyap sa kanya. Maliksing kikilos ang matanda na parabang isa itong mandirigmang Amazona. Kahit na anong magyari, ay wag na wag ka lalabas dito. Bakit po, Lola? Ano po bang meron po sa labas? Mga kampon ng kadiliman na gustong pumatay sa akin. Dito ka lang at wag na wag kang magpapakita sa mga aswang hanggat wala akong sinasabi. Napakunot ang noo ni Tonyo. Hindi niya akalain na merong mga aswang sa kanilang baryo. Pagkalabas ng matanda ay narinig niya kagad ang mga pag-angil ng mga tinatamaan ng palaso ni Lola Leda. Kaya naman, hindi nakatiis si Tonyo. Lumapit siya sa dingding at sumilip sa siwang. Nakita niya ang mabilis na paggalaw ni Lola Leda habang nakikipagpambuno ito sa mga nilalang na nakapasok sa bahay nito. May mga nakahigang aswang sa sahig na panay ang pag-angil. Hinawakan sa paa si Lola Leda, ngunit mabilis nitong nasipa ang muka ng aswang na may anyong paniki. Bukod pa roon, merong mga pakpak ang nilalang. Meron ding malaahas at mahahabang dila, habang ang mga mata ay tila nagbabagang apoy. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang pinapanood ang pakikipagpambuno ng matanda sa mga nasabing aswang. Maya-maya pa ay nagulat siya sa pamilyar na boses na nagsalita sa kanyang likuran. Pagharap niya sa may-ari ng tinig ay nakita niya ang kalapating nakausap bago siya nawalan ng malay. O ano? Ganyan ka na lang? Manonood ka na lang ba dyan? Hindi mo tutulungan ang matandang tumulong sa'yo? Alam mo bang kaya siya sinasalakay ng mga aswang? Ay dahil sa'yo? Teka. Paanong dahil sa akin? Ngayon ko lang naman nakilala ang matandang yun. Tulungan mo siya. Hindi niya kakayaning lumaban na mag-isa sa mga halimaw na yun. Hindi ba't gusto mo makabawi sa kasalanan mo sa kapatid ko? Pwes, iligtas mo ang may-ari na kalapating namatay nang dahil sa'yo. Siya ang totoong nagmamay-ari sa kalapati mo. Tila biglang nag-alala si Tonyo, ngunit wala naman siyang maibibigay na tulong para sa matanda dahil sa kanyang mga pasa sa katawan. Hindi niya kakayaning lumaban dahil masasakit pa rin ang buo niyang kalamnan. Napatingin siya sa mukha ng kalapati na nakadapo sa itaas ng bintana. Pero, paano ako makakatulong kung ganito ang kalagayan ko? Lumipad ang kalapati papalapit sa kanya. Dumapo ito sa kanyang balikat at mula sa kanyang harapan ay nakita niyang tila may umuulan na balahibo ng kalapati sa kanyang buong katawan. Panay ang pagaspas nito ng pakpak. Kasunod, ang paglitaw ng maraming liwanag sa kanyang paligid na pumapasok sa kanyang mga sugat. Ang iba namang nagliliwanag na balahibo sa mata niya pumasok. Mabilis na naghilom ang kanyang mga sugat at napalitan ng pagbalot ng malakas na liwanag
sa kanyang buong katawan. Lumitaw ang nagliliyab na pana sa kanyang kamay. Dala ng takot at gulat sa nangyayaring kakaiba sa kanyang katawan. Napaatras siya ng hakbang at pinagmasdan ang sariling palad. Nagkaroon siya ng pakpak na parang sa kalapati. Kulay asul ang kanyang pakpak na sumusunod sa kanyang paggalaw. Ang kanyang mga mata ay tila nagkaroon ng liwanag. Dahil binigyan siya ng paningin, malinaw niyang nakikita ang lahat. Muli niyang narinig ang boses ng kalapating tumulong sa kanya. Magmula sa gabing ito, tayo ay iisa. Binibigyan kita ng pagkakataon para mapigilan ang pag-aasik ng mga aswang na mandurgo. Tutulungan mo ang matanda na maitama ang mga maling nagawa niya noon. Huwag kang manguhusga ng tao. Sa halip, tignan mo kung ano ang isinakripisyo niya. Tanggalin mo ang takip sa kaliwa mong mata dahil pinagkalooban kita ng mga matang may taglay ng kapangyarihang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Subalit ang kahinaan nito ay hindi mo makikita ang nilalang na may alam sa itim na kapangyarihan. Ha? Paano ito nangyari? Akala ko ba galit ka sa akin? Ginagawa ko to para sa matanda dahil tinulungan niya kami magkapatid. Tulungan mo rin siya makalaya sa kanyang paghihirap. Gawin mo ang lahat para protektahan ang mga tao, lalo na si Lola Leda. Balang araw, ikaw pa ang magpapasalamat sa akin. Isipin mo na lang na isa tong pangalawang pagkakataon para makatulong at hindi ka maging masama sa paningin ng mga tao. Teka, ano ang kakayahan ng matang pinagkaloob mo sa akin maliban sa mga sinabi mo? Kaya mong asintahin ng mga kalaban na lumilipad sa impapawid. Malinaw mong makikita ang mga anyo nila. At kahit saan sila magpunta, magagawa mo silang patamaan ng kanilang noo. Hanggang sa abot ng kapangyarihan ng palaso. Subalit, hindi pwedeng may mangyaring masama sa iyong katawan dahil mararamdaman ko rin ang sugat mo. Katulad ng sinabi ko, tayo ay iisa lang. Ikaw ang kahinaan ko at ako naman ang kahinaan mo. Ang mga matang nasa iyo ay gagamitin mo labang sa kabutihan. Teka. Naguguluhan ako, hindi malinaw sa akin kung bakit mo ako tinutulungan. Dahil masyado ng malakas ang mga kalaban. Nasa panganiban lahat ng mga bata at lalaki sa lugar niyo. Sige na, saka na tayo mag-usap. Dito na ako sa labas. Magkita na lamang tayo sa ibang lugar. Mabilis na lumipad ang kalapati mula sa kanyang balikat. Husang bumukas ang bintana. Dumaan ang kalapati at doon na rin siya dumaan. Lumipad siya hanggang sa impapawid. Nakita niyang halos mapuno ang bubong ng matanda ng mga nilalang na tila nag-aagawan sa pag-atake kay Lola Leda. Habang lumulutang siya sa ere, ay nakita niya ang paglitaw ng liwanag sa kanyang mga mata. Itinutok niya ang kanyang pana sa nilalang na nasa tuktok ng bubong. Lumitaw ang bilog na liwanag na parabang target ring. Sa pagbitaw niya sa kanyang pana, tumama ang kanyang palaso sa mismong noo ng kalaban at mabilis itong nasunog. Napansin siya ng ibang mga nilalang, kaya lumipad ang mga ito papalapit sa kanyang kinaroroonan. Halos magulat siya sa kanyang kakayahan. Naging kasing bilis niya ang kidlat na naiiwasan ng pag-atake ng kanyang mga kalaban. Maging ang kakayahan ng mga ito na humaba ang dila ay hindi rin umubra sa kanyang bilis. Pinutol niya ang mga dila nito sa pamamagitan ng kanyang pana na hindi nauubusan ng balang palaso. Kung anuman ang kababalaghang nangyayari sa kanya ngayon, ay napatunayan niya lamang sa kanyang sarili na meron pala siyang silbing nilalang. Napansin niyang lumipad ang kalapati na tila ba itinuturo nito sa kanya kung paano ang iba pang paraan ng paglipad. Kaya naman, dinagsa ng aswang ang dalawa at nasugatan si Tonyo. Ganon din ang tinamo ng sugat ng kalapati. Lumipad siya papalapit rito at inilagay niya ito
sa kanyang balikat. Tama ka. Hindi pala tayo maaaring maghiwalay dahil mapapatay nila ako sa pamamagitan mo. Oo nga. Pasensya na. Hindi ko naisip na magagamit nila ako laban sa'yo. O sige. Kumapit ka lang na mabuti ah. Magpapahabol tayo. Para hindi nagambalain ng aswang si Lola Leda. Nararamdaman kong unti-unting naghihilom ang sugat natin sa dibdib. Pambihira. Hindi ko lubos maisip na mangyayari ito sa buhay ko. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang itatawag ko sa'yo. Oo nga pala. Hindi ko pa nasasabi sa'yo ang pangalan ko. Ako si Sidor. Pasensya na sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko naman kasi akalain na ikaw yun. Ano? Anong ikaw yun? Anong ibig mong sabihin? Basta, hindi pwedeng sabihin. Pero malalaman mo rin. Kalimutan mo na ang galit ko. Isipin mo ngayon, magkasama na tayong pipigil sa lumalakas na kapangyarihan ng mga aswang na mandurugo. Paikot na lumipad si Tonyo habang panay ang pagpapahabol nila sa rumaragasang dami ng aswang na mandurugo. Malapaniki ang huni ng mga ito na masakit sa kanilang pandinig. Ang malakas na paghila ni Tonyo sa pana ay tumatama sa noo ng mga kalaban. Hindi kinakaya ng mga ito ang nagliliyab niyang palaso. Kagad silang nasusunog at sumasama sa hangin ang mga abo nito. Sa dami ng mga humahabol sa kanilang paglipad, marami rin ang kanya napapabagsak sa lupa. Kaya naman, mas lalong nagiging agresibo ang mga ito. Nahulihin sila. Hindi nga ako nagkamali sa pagbibigay sa'yo ng kapangyarihan ko, Tonyo. Mahusay ang ginawa mo. Lalo sila nagkakagulo para paslagig ka. Marami kang napatay sa kanilang mga kasama. Kaya matatakot rin silang umatake. Tidor, kung maraming aswang sa baryo natin, bakit wala akong nababalita ang mga biktima? Dahil kay Lola Leda. Siya lang ang lumalaban para ipagtanggol ang baryo nyo. Ngayon na may makakasama na siya, madali na para sa kanya lumaban. Madali nilang magagapi ang pinuno ng mga aswang. Ang totoo, isa rin siyang aswang. Ngunit hindi siya tumikim ng dugo ng tao kahit kailan. Wala akong ibang detalye na magsasabi sa impormasyon ng pagkatao niya. Pero ang masasabi ko lamang, mabuti siyang nilalang. Sidor, ikapit mo mabuti ang mga paa mo. Nandiyan na sila. Bilisan mo sa paglipad, Tonyo. Malapit na nila tayo maabutan. Umikot ulit sa paglipad si Tonyo at bawat pagsirko niya sa ere ay nagbibitaw siya ng umaapoy na palaso. Bawat pag-asinta niya ay sa noo tumatama ang kanyang palaso. Agad na nahuhulog ang mga kalaban at nasusunog bago pa man bumagsak sa lupa. Natakot ang mga ibang nilalang at hindi na sila hinabol. Nagkatinginan sila ni Sidor. Bakas ang tuwa sa kanilang mga mata. Ayos! Ang astig, Sidor! Natakot sila sa atin! Simula pa lang ito ng laban, Tonyo. Bumalik na tayo sa bahay ni Lola Leda. Baka kung napano na siya eh. Wag! Hindi maaari. Hindi kayo maaaring magkasama. Ang totoo, kaya nalagay sa panganib ang buhay ni Lola Leda dahil hindi kayo maaaring magkasama sa isang lugar. Dahil kung hindi, aatakin at sasalakayin kayo ng mga aswang. Kagaya ng mga nangyari sa inyo kanina. Maliban na lamang kung mapapatay na ang pinuno ng aswang na mandurugo. Siya ang magiging matibay mong kalaban dahil alam niya ang itim na karunungan. O sige, bumaba muna tayo sa lupa. Ang hirap namang maintindihan ang sinasabi mo. Naguguluhan ako. Maingat silang lumapag sa lupa kasama si Sidor. Bumaba mula sa kanyang balikat at magkasamang nagpahinga sa ilalim ng puno. Malapit yon sa pinaglibingan niya sa alaga niyang si Entor. Sige, ganito. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit hindi kami pwedeng magkasama ni Lola Leda at kung bakit kami sinalakay ng mga aswang. Sige na, para maintindihan ko ang lahat. Bawal sabihin kung ano ang dahilan eh. Hindi ako maaaring manguna sa paglalahad ng totoo tungkol kay Lola Leda. Basta't ang alam ko lang,
ay parehong manganganib ang buhay nyo kapag ipinagtagpo kayo sa iisang lugar. Isa lamang ang pakiusap ko. Labanan at pigilan mo makapangyari ang pinuno ng mga aswang na mandurugo. Nasa pangalib ang mga bata at kalalakihan sa baryo nyo. Gaano nakatagal na merong mga aswang sa baryo namin? Matagal na. Ngayon lamang sila naging agresibo ng ganyan dahil nagising na ang kanilang pinuno. Ha? Nagising? Paano nagising, Sidor? Nagising na ang malupit at mapaminsalang nilalang na matagal nang nananahimik. Ngayon lamang ulit nagkagulo ng ganito. Kaya malakas sa kutob kong nandito na siya sa baryo ng San Agustin. Ano nga pala yung sinasabi mo sa akin na mapaparusahan din ako sa mga nagawa ko sa Kalapate? Yun ba? Hell, pasensya ka na. Nasabi ko lang yun dahil sa galit ko. Alam ko naman na hindi mo magagawa yun. Sige na, takluban mo na ulit ang kaliwa mong mata para kasing nakikita ko ang sarili kong mata sa'yo eh. Ang pangit pala, nakakatakot. Aba, mapagbiro ka rin pala ha, Sidor? Medyo lang. Napapangiti na muling ibinalik ni Tonyo ang kanyang takip sa mata bago muling kinausap ang kalapating si Sidor. Teka, matanong kita. Ano nga pala ang plano mo? Pwede na ba akong umuwi sa bahay? Huwag muna. Hindi pwedeng makita ng tatay mo na wala ka ng sugat sa katawan. Walang maaaring makaalam ng tungkol sa kapangyarihan mo. Pakiramdaman mo ang likod mo. Kusang naglalaho ang mga pakpak at sandata mo sa oras na matakluban ng kaliwang mata mo. Kaya ingatan mong matanggal yan ha, sa harap ng maraming tao. Dahil mapapahamak ka. Kung ganun pala, ang mga matang ipinagkaloob mo ang nagbibigay ng pakpak at sandata sa akin. Kung tutuusin, sa iyo pala ako dapat magpasalamat. Maraming salamat sa iyo, kaibigan kong Kalapate. Wala ka naman yon. Subalit ang taglay mong kapangyarihan ay merong kaakibat na tungkulin. Protektahan mo ang mga tao laban sa pamiminsala ng mga aswang. Mag-iigat ka at huwag kang magpadala sa galit mo. Alisin mo ang pag-iiganti sa puso mo. Alisin mo ang galit dahil dadalhin ka niyan sa kapahamakan at kasamaan. Maraming salamat, Sidor. Kung hindi kita nakilala, maaaring gumawa na ako ngayon ng paraan para makaganti. Pumagitna ang katahimikan sa kanilang dalawa habang ang maririnig na lamang nila ay ang huni ng insektong panggabi. Naluluwang nagpunas ng mata si Tonyo. Hindi niya masabi kay Sidor na may isang bahagi ng kanyang puso ang merong matinding galit para sa kanyang inang umabandona sa kanya. Hindi ka maaaring magsinungaling sa akin, Tonyo. Katulad ng sinabi ko, nararamdaman ko rin na matinding galit sa puso mo. Dalawa tayong nasasaktan. Tungkol ba to sa iyong ina? Alam mo pala, pasensya ka na, kaibigan. Pero, hindi ko kayang mawala ang galit sa dibdib ko. Pagkatapos ng nangyari sa akin, iniwan ako ng aking ina. Ikinahihiya ako ng sarili kong ama. Hindi niya ako mahal. Kaya hindi magiging madali para sa akin ang kalimutan na lang ang galit sa puso ko. Naiintindihan ko naman yon, kaibigan. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Pero ang pag-iiganti, mali yun. Maging ang magtanim ng galit sa iyong kapwa. Sabi nga ni Lola Leda, mahalin mo ang iyong kaaway. Ewan ko sa'yo, Sidor. Puro ka talaga kalokohan eh. Aba, hindi kalokohan yung sinasabi ko sa'yo. Totoo yun, Toyo. Saka meron pa. Kapag binato ka raw ng bato, batuhin mo rin ng tinapay. Ano? Binato ka ng bato tapos babatuin mo ng tinapay? Parang ang labo naman nun, Sidor. Bakit ba parang marami kang alam? Sino ka ba talaga? Sasabihin ko na sa'yo, isa akong diwatang namamahala sa lahat ng mga kalapati. Kasama na ang pamamahala sa pangarerang kalapati.
Sa tuwing nananalo ang mga kalapating pinapakawalan ng mabubuting bata, ay nadadagdagan ng aming lakas. Ako lang ang nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Alam mo bang, ang mga nagpapakawala sa pangarirang kalapati ay masamang tao? Nangihina ako at nagkakasakit. Sa kayong mga nabanggit ko kanina, totoong nanggaling yun sa Biblia, na ang ibig sabihin, tanggalin sa puso ang galit at pagiganti. Sa halip, magpatawad ka at mahalin ang taong nagkasala sa'yo. Mahirap, pero kailangan gawin. Habang tumatagal, ay mas lalo lamang kitang naiintindihan, Sidor. Kakaiba ka talaga. Maraming salamat ha, dahil pinili mo ko. At maraming salamat sa isang pagkakataon para maunawaan ko ang lahat. Ginagawa ko to dahil kay Lola Leda. Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa kanya. Alam mo, Sidor, nahihiwagaan talaga ako sa pagkatao ni Lola Leda. Bakit ganyan na lamang ang pagpapahalaga mo sa kanya? Dahil kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong namatay. Iniligtas niya ako at muntik na siyang mapahamak. Matagal na nagkikwentuhan ng dalawa bago nila naramdaman ang antok. Tuluyan silang nakatulog sa ilalim ng puno na madalas nilang pagtambayan. Malalim ang kanilang tulog dahil sa kanilang pagod na katawan. Kinabukasan ay naramdaman ni Tonyo ang pagtama ng mainit na sikat ng araw sa kanyang muka. Pati na ang naririnig niyang hagik-gikan ng tawa na tila ba pinaglalaruan siya. Naramdaman niya na basa ang kanyang muka. Kaya naman, agad siyang nagmulat ng mga mata. Nahaplos niya ang kanyang muka at nakita niya ang putik sa kanyang palad. Saka lamang napansin ni Tonyo na nasa harapan niya sina Burnog kasama ang mga kaibigan nito. Mabilis siyang napatayo at napalayo sa mga ito. Mabuti na lamang at hindi pinakialaman ng mga to ang takip sa kanyang kaliwang mata. Hinanap niya si Sidor. Bumundol lang kaba sa kanyang dibdib dahil sa labis na pag-aalala na baka pinatay ng mga ito ang kaibigan niyang kalapati. Ngunit nagulat na lamang siya sa biglang paglipad ni Sidor at pagdapo nito sa kanyang balikat habang nakatingin sa 5 mga bata na nakangising pinagtatawanan ang kanyang itsura. Pasensya na, Tonyo. Iniwan kita at pinabayaan kitang paglaruan nila. Ayokong mahalata nilang may kakaiba akong tinig. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya sa akin, Sidor. Nagpapasalamat nga ako kasi ligtas ka eh. Hindi ka nila hinuli para saktan. Aba, ayos rin. May bago ka na palang laruan, Tonyo. Bakit? May laban ba yan sa kalapati kong tumalo sa barad mong kalapati? Kung ganon, siya pala ang pumatay sa kapatid ko. Tama ka, Sidor. Siya nga ang pumatay sa kapatid mo. Pabira! Nakakatawa! Tignan niyo mga par! Kinakausap niya ang kalapati niya! Naalog na yata ang ulo pagkatapos bugbugin ng airpat niyang baliw! Hindi baliw si tatay. At lalong hindi ako nasisiraan ng ulo. Anong hindi baliw si Mang Daniel? Hindi mo ba alam na magmula nang makilala niya ang magandang babaeng yun, lahat inaaway niya? Hindi pinapalapit sa babae, naging siloso, at tila nabaliw na ng tuluyan. Hindi ka na nga hinahanap eh. Kawawa ka naman, isang bulag na may baliw na ama. Anong sabi mo? Nakuyom ni Tonyo ang kanyang kamao. Dala ng matinding galit kay Burnog. Subalit naramdaman niya ang pagtuka ni Sidor sa kanyang tenga para pigilan siya sa naisip niyang gawin. Aba! Lalaban na yata. Teka, nasan pala mga pasa mo sa katawan, ha? Anong ginawa mo? Paanong... Anong pasan sinasabi mo? Mahina kayong sumuntok eh. Kaya mabilis gumaling ang mga pasa ko sa katawan. Kulang sa lakas. Imposible! Dahil kitang-kita namin na may pasa ka sa katawan. Pinalo ka pa ni Mang Daniel. Grabe! May samaligno ka pa yata. Saka, ang panakit mo sa mata.
Akala ko, sinira na namin yan ah. Hindi natiis ni Isidor na hindi magsalita habang nakatingin pa rin sa gawi ng mga kabataan. Nakadapo ito sa balikat ni Tonyo habang ang kuko ay nararamdaman niyang bumabaon sa kanyang balikat. Maging ang kanyang kaibigan ay nagtitimpi rin ng galit sa mga batang pasaway na patuloy na nanggugulo sa kanya. Gusto mo bang turuan ko sila ng leksyon, Tonyo? Sabihin mo lang sa akin. Hindi, wag muna. Ay, teka, sandali lang. Kung ganun, ako lang palang nakakarinig sa boses mo, Sidor. Aba, ngayon mo lang ba nalaman? Pambihira ka. Kagabi pa tayo nag-uusap eh. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin pala naiintindihan? Sige na, tama na. Alam ko na, Sidor. Anong leksyon ba ang gagawin mo sa kanila? Sabihin mo nga. Anong Sidor ka dyan? Burnog ang pangalan ko, hindi Sidor. Hindi ka ang kausap ko, kundi itong kalapati ko. Dahil sa naging sagot ni Tonyo, ay pinagtawanan ng mga kasama nito si Burnog. Tila napahiya ito sa sinabi niya. Kaya naman, nag-amba ito ng suntok sa mukha niya. Ikaw ah, pinaglololoko mo ba ako ha, Tonyo? Gusto mo bang basagin ko ang pagmumukha mo sa suntok ko, ha? Sabihin mo! Bakit naman kita lolokohin? Yayaman ba ako kapag niloko kita? Magkakapera ba ako? Eh, pareho lang naman tayo na isang kaid at isang tuka. Nagkataon lang na mas mataba ka kaysa sa akin. Kaya mayaman ka sa kolesterol. Mas lalong umalingaw-ngaw ang tawanan sa kanilang paligid. Pati si Isidor ay napapatawa na rin. Hindi makapaniwalang may kakayahan din pala si Tonyo na mang-asar. Isang bagay na hindi inaasahan ni Tonyo. Kaya dala ng galit at inis sa kanya ni Burnog ay malakas siya nitong binigwasan ng suntok. Tumama yun sa kanyang muka, subalit hindi siya natinag. Kaya naman, ubod lakas na itinulak ni Tonyo si Burnog. Pasadsad itong bumagsak sa lupa. Hindi naman nagustuhan ng mga kasama nito ang ginawa ni Tonyo. Kaya't sabay-sabay sanang aatake ang mga ito papalapit sa kanya. Ngunit sumigaw si Burnog para pigilan ang mga ito. Sandali lang! Ako ang hahatol sa mayabang na yan. Ibalato na ninyo sa akin. Akong bahalang dumurog sa kanya. Sus, puro salita ka lang naman eh. Hindi mo ba naalala ang usapan natin, Burnog? Pagkatapos mong patayin ng alaga kong kalapate, sabi mo, pabilisan ang pagbili. O paano ba yan? Nanalo ako. May nabili ka agad akong kalapate. Kaya ba mayabang ka na ngayon? Kung di ko pa alam, nanggaling ang perang ipinambili mo dun sa babaeng nauuto ng tatay mo. Nanginginig sa galit si Tonyo. Kahit hindi niya ipahalata kay Burnog, alam niyang napansin ito ang galit sa kanyang mga mata. Kaya napahagalpak ito ng tawa habang itinuturo ang kanyang muka na tila ba ng aasar. Nagsimula na rin magtawanan ang mga batang kasama nito. Natigil lamang na muling magsalita si Burnog. Kinuha nito ang kalapating dala ng kapatid. Saka tila naghahamon ng laban sa pamamagitan ng isang karera. Alam mo, Tonyo, hindi pa naman likas sa akin ang pagiging masama. Bibigyan kita ng pagkakataon para makabawi. Pero sa isang kondisyon. Baka magsisi ka, Burnog. Huwag mo akong hahamunin. Ikaw ang baka magsisi. Dahil ang pustahan ay kung sino ang mananalo, kukunin niya ang kalapati ng kalaban. Isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa labi ni Burnog habang nakatingin kay Isidor na nasa balikat pa rin ni Tonyo. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Nag-aalala siyang matalo ulit at mapahamak si Isidor. O ano? Lalaban ka ba ha, Tonyo? Tignan ko lang kung manalo ka sa akin. Sige, Tonyo, pagbigyan mo siya. Sa pagkakataong ito, mabibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Sige, lumaban ka. Ano? Lalaban ako? Teka, di ba
Ang sabi mo, hindi tayo gaganti dahil masama yun? Hindi pagiganti ang tawag dito, Tonyo, kundi pagbibigay parusa sa mga nagkakasala. Humirit ka ng isang parusa na magpapabago sa ugali nila. Sige, Sidor. Anong klaseng parusa ang gusto mong sabihin ko? Paningin. Madalas ka nilang tuksoin dahil sa iyong mga mata, di ba? Kaya naman, paningin ng kapalit sa karera ng kalapati. Sinabi ni Tonyo ang mga suwestyon ni Sidor. Sa una ay pinagtawanan siya ng mga ito. Pero dahil likas kay Burnog ang hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, kumasa ito sa pustahan nila. Kapag nanalo si Burnog, kukunin nito ang kalapati niyang si Sidor. Kapag si Tonyo naman ang mananalo, kukunin ni Sidor ang paningin ni Burnog. Walang kaalam-alam si Burnog na may posibilidad talagang mawala rito ang paningin dahil isang makapangyarihang diwata ang alaga ni Tonyo. Sige, payag na ako. Ang mauunang kalapate na makakabalik sa braso natin ang siyang tatanghaling panalo. Sige, pumapayag ako. Pumosisyon na ang dalawa sa dating lugar na pinaglalabanan nila. Katulad ng dati, nagkalat ang mga kaibigan nito para matiyak na walang mandadaya. Si Tonyo na walang ibang kasama ay kumpiyansa siyang mananalo si Sidor. Bumilang ng 3 si Burnog, sabay pakawala ng 2 kalapati sa ere. Kitang-kita ni Tonyo kung paanong lumipad si Sidor. Pagkalipas ng 10 minuto, naunang bumalik si Sidor sa nakalahad na braso ni Tonyo. Kaya naman, namutla ang labi ni Burnog. Bumakas ang takot at pag-aalala sa mukha nito. Teka, nasaan ang kalaban mo, Sidor? Pinalaya ako na, Tonyo. Karapatan niyang lumayo at maghanap ng taong magbibigay sa kanya ng tamang pagpapalaga. Dahil sa oras na pabayaan ko siya at matalo sa laban namin, natitiyak kong papatayin siya ng batang yan. Matutulad labang siya kay Kuya Entor. Matagal na naghintay si Burnog sa pagbabalik ng alagang kalapati. Nang matiyak nitong walang pag-asa at talo na sa laban, kumaripas ito ng takbo papalayo sa kanilang kinaroroonan. Mabilis na lumipad si Sidor. Hinabol nito ang bata. Napasunod si Tonyo para pigilan si Sidor. Ngunit huli na dahil mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niyang bumagsak sa lupa si Burnog. Naisagawa ni Sidor ang parusang nararapat kay Burnog. Ngunit nakaramdam siya ng awa para rito. Lalo na nang makita niyang gumagapang ito sa lupa habang panay ang wasiwas ng kamay na parabang kinakapa ang daan. Dumating na rin ang kapatid at mga kaibigan ni Tonyo. Hinagilap siya ng kapatid ni Burnog at mabilis itong lumapit sa kanya. Magkakasunod na pagsuntok sa kanyang muka ang ginawa nito. Ngunit mabilis niyang nailagan yon. Hanggang sa mapagod ito at muling binalikan ng kapatid na umiiyak. Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Mga mata ko, kuya! Hayop ka, Tonyo! Magsisisi ka! Isusumbong kita! Isusumbong kita! Hindi makalapit si Tonyo sa kinaroroonan ni Burnog. Awa ang kanyang nararamdaman para dito. Subalit, hindi rin naman niya masisisi si Sidor dahil pumayag si Burnog sa pustahan. Kaya lang, hindi niya inaasahan na magagawa yon ng kanyang kaibigan. Tumakbong papalayo si Tonyo at tinakandaan pauwi sa kanilang bahay. Ngunit bago pa siya makalabas sa kakahuyan, ay naramdaman niya ang pagdapo ng kalapati sa kanyang balikat. Hindi niya naitago ang galit kay Sidor. Ano ka ba? Bakit mo ginawa yun, Sidor? Bakit mo kinuha ang paningin ni Burnog? Bakit binulag mo siya? Nagagalit ka ba? Ngayong alam mo na? Na kahit makaganti ka sa kanila, ay hindi ka pa rin magiging masaya. Hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Huwag ka mag-alala.
Hindi naman ako masamang nilalang, kagaya ng iniisip mo. Binigyan ko lang siya ng leksyon para maintindihan niya kung bakit ko siya pinarusahan. 2 araw lamang mawawala ang kanyang paningin. Ngunit hindi siya lubos na gagaling sa oras na hindi pa rin siya nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. At hindi siya humingi ng tawad sa kalapating pinatay niya. Ako mismo nagsabi nun sa kanya. Pero, Sidor, naaawa pa rin ako sa kanya. Ganun talaga. Dahil hindi ka naman lubos na masama, Tonyo. Teka, wag mo nang isipin yun. Hayaan mo munang lumipas ang 2 araw. Kailangan niyang magsisi ng bukal sa kanyang kalooban. Dahil kung hindi, palagi nang mawawala ang kanyang paningin. Ang ibig sabihin ng pagkawala ng paningin ng 2 araw ay pagninilay-nilay ng isang taong pinarusahan ng isang diwata. At sa oras na matapos na ang pagninilay-nilay, kailangan magsisi sa nagawang kasalanan ng bukal sa kalooban ng naparusahan. Yun ang batas ng diwatang namamahala sa kalapating pangkarera. Kaya wala nang nagawa si Tonyo, kundi ang tanggapin ang ginawa ni Sidor ay naaayon lamang sa naging pustahan ng mga ito. Isang buhay ng kalapate ang nailigtas nito sa kamay ng malupit na si Burnog. Maya-maya pa ay narating niya ang kanilang bahay. Lumipad ng mataas si Sidor at iniwan si Tonyo sa tapat ng kanilang bahay kung saan kitang-kita niya ang isang babaeng nakadilaw na bestida. Nakatali ang buhok nito ng paitaas habang nakayukong nagwawalis. Nakalaylay ang kwintas na may palawit na bote. Tila ba nakadagdag sa magandang aura ng babae. Sa gilid naman ng kanilang bahay ay nakatingin si Mang Daniel, nakangiti at tila masaya sa nakikitang ginagawa ng babae. Ngayon lamang niya itong nakitang ngumiti. Tumigil ang babae sa pagwawalis at nagulat siya nang direktang tumitig ito sa kanyang mga mata habang nakatayo at yakap ang walis. Napakunot ang kanyang noo dahil napansin niyang maraming ugat ang nakalabas sa kamay nito na parabang hindi yun kamay ng isang dalaga. Inisip na lamang ni Tonyo na baka marahil masyadong malinis sa katawan ng babae at kahit pagod ang kamay ay naghuhugas pa rin ito ng palad. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ama. Kaya nang makita siya nito ay muling bumagsik ang anyo nito. Dumampot ulit ito ng patpat na ihahampas sana sa kanya. Ngunit humarang bigla ang babae. Tila ba nagpapakananay ito sa kanya. Umalis po kayo sa harapan ko. Si tatay po ang gusto kong makausap. Huwag kayong umasta na parang nanay ko. Abat, bastos na to ha. Asawa ko na si Marina. Kaya umayos ka ha. Kaya kong mamili sa inyong dalawa. Bakit kayo ka lang umuwi? Tay, pasensya na po. Nawalan po kasi ako ng malay pagkatapos niyo po akong bugbugin eh. Nawalan ng malay. Kalokohan mo. Ayan at maayos naman ang itsura mo ah. Nawala nga mga pasamo sa katawan eh. Saan ka ba nagpunta? Dapat hindi ka nalang umuwi. Hindi mo ba nakikitang may bago na akong asawa? Hinawakan ni Mang Daniel ang kamay ni Aling Marina at inilapit yun sa tabi nito na parabang ipinapakitang may bago na itong asawa. Pero hindi siya natinag. Nagpumilit pa rin siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pero nagulat siya nang sumalubong sa kanyang pangamoy ang mabahong singaw na tila nabubulok na karne. Kaya naman, diretso siyang pumasok sa loob ng kusina at nakita niyang may mga nakalaylay na karne ng baboy sa bubong na gawa sa anahaw. Nakatapat yun sa kalan na parabang pinaiinitan yun sa apoy. Hindi niya naramdaman na nakasunod na ang dalawa sa kanya at pilit siyang pinalalabas ng kanyang ama. Umalis ka ritong bata ka. Nakakaabala ka lang eh. Ang mabuti pa, ihanda mo na mga damit mo at lumayas ka na. Magsama kayo ng nanay mong walang kwenta. Parehas lamang po kayo walang kwenta, tay. Wala kayong kwentang mga magulang. Pagkatapos yung magpakasarap,
Ang nagdusay ako. Buong buhay ko, Tay. Hindi ko po naramdaman na minahal niyo ako. Kaya kayo ang walang kwenta. Tonyo, tigil-tigilan mo ang katrabahan mo ha. Nakakairita ka. Hindi bagay sa'yo. Kaya umalis ka na. At wala akong panahon para makinig sa mga drama mo. Nakakahiya ka lang kay Marina. Kung nakakahiya po ako sa kanya, dapat marunong din po siyang maiya sa akin. Nakikinig siya sa pag-uusap natin. Pero hindi ko naman po siya pamilya. Lumagapak ang malakas na sampal sa pisngi ni Tonyo. Saglit lang ang sakit, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, matapang niyang sinalubong ang tingin ni Mang Daniel. Nangako siyang hindi na muling papatak ang kanyang luha. Subalit iba ang sitwasyon niya ngayon. Para siyang pinipiga at sinasaksak ng kutsilyo sa kanyang dibdib. Parang gusto niya nang sumabog ng mga sandaling yon. Dahil sa nangyari, umalis si Aling Marina at hinayaan itong mag-usap ang mag-ama. Bakit, Tay? Masama po bang malaman kung anong klase kayong ama para sa akin? Pagkatapos, ang lakas po ng loob niyong mag-asawa ulit. Tapos ano? Gaganituhin niyo rin ang pagtrato? Iiwan din niyo ang babaeng yon? Alam niyo po ba kung bakit, Tay? Dahil wala kayong kwentang tao. Wala po kayong karapatang maging tatay. Kayong dalawa ni Nanay, wala kayong karapatang maging magulang dahil masasama kayong tao. Mga wala kayong kwenta. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay sumabog na ang masaganang luha sa kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga kamay. Nawala ang pagtitimpi ni Mang Daniel at suntok ang ginawa nito sa kanya. Ngunit nailagan niya yon at gumanti siya ng pagtulak dito. Bumalandra ang kanyang ama sa lingding at natapon ang mga garapon sa estante. Nahulog ang mga kaldero, dahilan para matigilan si Mang Daniel. Hindi ito makapaniwalang malakas si Tonyo sa kabila ng edad nito. Dali-daling pumasok sa loob ng kusina si Aling Marina at ginalalayan si Mang Daniel para makatayo. Bago siya nito tinignan ng masama, sinabihan siyang hindi dapat siyang lumalaban sa kanyang ama. Hindi ko po kailangan ng payo niyo, Aling Marina. Dahil hindi kayo ang nanay ko. At hindi rin kita pamilya. Abat, talagang bastos ka na, Tonyo ah! Bakit ang lakas mo? Anong ginawa mo? Ipinagtatanggol ko lang po ang sarili ko laban sa walang kwentang amang kagaya nyo. Lalapit pa sana si Mang Daniel para muling suntukin si Tonyo. Ngunit mabilis siyang tumakbo papalabas ng kanilang bahay. Malalaki ang hakbang ng kanyang paa. Umiiyak at walang tiyak na patutunguhan. Galit na galit siya habang tinatahak ang daan papasok sa kagubatan. Naramdaman niya ang paglipad sa ere ni Sidor. Nakabantay ito sa kanya mula sa impapawid habang siya ay patuloy lamang sa pag-iyak. Hanggang sa makarating siya sa gitna ng kagubatan. Natanaw niya ang bahay ni Lola Leda. Lalapit sana siya, ngunit naalala niyang hindi niya ito pwedeng lapitan. Kaya naman, sa ibang direksyon siya pumunta upang magpalipas ng sama ng kanyang loob. Naupo siya sa putol na sanga ng kahoy at naramdaman niya ang pagbaba ng kalapati sa kanyang balikat. Ayos ka lang ba, ha, Tonyo? Pambihira ka. Kailangan pa bang itanong yan si Dor? Tsaka, alam ko naman na nararamdaman mo kung gaano ako nasasaktan ngayon. Bakit kaya merong mga magulang na ganun, no? Wala silang pakialam sa nararamdaman ng kanilang anak. Ewan ko. Hindi naman ganun ang mga magulang ko eh. Mahal na mahal nila kami ni Kuya Entor. Yun nga ang dahilan kung bakit nanatili ako sa mundo nyo. Hindi ko pa rin alam kung paano kong ipagtatapat sa mga magulang ko kung ano ang totoong nangyari sa kapatid ko. Patawarin mo ko sa nangyari sa kanya si Dor, ha? Kumusta na nga pala si Bornog? Ayun, naiuwi na siya ng kapatid niya sa bahay nila. At yung mga kaibigan niya, walang natira sa kanya. Iniwan siya sa gubat, natakot nang mangyari yun sa kanya.
Nalaman niya tuloy na hindi totoo ang kanyang mga kaibigan. Kapatid lamang niyan dumamay sa kanya. At kahit anong sabihin ng mga ito tungkol sa'yo, walang naniniwala sa kanila. Baka raw pumatay na naman si Bornog ng kalapati. O di naman kaya daw ay nadukat ng kuko ng kalapati ang mga mata nito o kaya ay natuka. Tama ba tong ginawa mo, Sidor? Para kasing nakokonsensya talaga ako eh. Hindi mo kailangan makonsensya, wala kang kasalanan. Tignan mo nga ang ginawa nila sa'yo. Natuyo na lamang ang putik sa mukha mo. Saka lamang naalala ni Tonyo na maputik nga pala ang mukha niya. Kaya naman, ang sama ng kanyang loob ay nawala nang mapatawa siya ng kaibigan. Oo nga pala. Ano na ang plano mo ngayon? Babalik ako sa bahay para kunin ang mga damit ko. Ipapakita ko kay tatay na masama talaga ang loob ko sa kanya. Bala ko pa naman sanang sabihin sa'yo na parang gusto ko rin siyang bigyan ng parusa. Parusa naman sa pamamagitan ng pagkaparisa ng katawan, ng matauhan sa pambubugbog niya sa'yo. Naku, ayoko ng ganyan, Sidor. Tama na. Huwag nang ganun. Kita mo na? Kasi umiiral pa rin sa'yo ang pagmamahal mo sa tatay mo. Kung ako lang ang masusunod, parusa ang kailangan para maunawaan nilang nagkamali sila sa'yo. Teka, ano ba talaga ang plano mo ngayon? Tugisin ang kampo ng kadiliman. At magagawa ko lamang yun kapag nagkita ulit kami ni Lola Leda. Ang ibig mo't sabihin, palalabasin mo ang mga aswang sa pamamagitan ng muli niyong pagsasama sa iisang lugar? Pero, baka mapahamak si Lola Leda. Hindi ba tama lang itong gagawin ko? Harapin ng problema at labanan ng kampo ng kadiliman. Pero sa ngayon, babalik muna ako sa bahay. Bigla kasi akong nag-alala kay tatay eh. Nagpalipas lamang ng ilang oras si Tonyo bago siya nagpasyang bumalik sa kanilang bahay. Medyo nag-aagaw dilim at liwanag yun. Kaya naman, magandang pagkakataon yun para tahimik siyang makapasok sa kanilang bahay at makuha na ang kanyang mga gamit. Hindi na rin niya kayang makasama ang kanyang ama at ang asawa nito. Ngunit natigilan siya sa tangkasanang paglapit sa kanilang bahay nang makita niya si Bornog kasama ang kapatid nito. Nagwawala ito at nagsisisigaw habang hinahanap siya. Mang Daniel! Mang Daniel! Ilabas niyo ang anak niyo! Kakausapin ko si Tonyo! Kinuha niya ang paningin ko! Binulag niya ako! Nagtago si Tonyo sa likod ng puno, ngunit nasisilip niya ang kinaroroonan ni Bornog. Muling sumigaw si Bornog habang galit na galit at umiiyak. Tonyo! Lumabas ka dyan, hayop ka! Ibalik mo ang paningin ko! Ilapit mo ang kalapati mong maligno! Kampun kayo ng kadiliman! Ibalik mo sa akin ang paningin ko! Bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Akala ni Tonyo ang kanyang ama ang lalabas ng pintuan. Ngunit si Aling Marina ang nakita niya. Dinig na dinig niya ang sinabi nito kina Justin at Bornog. Itinaboy nito ang mga bata at sinabing wala si Tonyo sa bahay dahil pinalayas ng ama. Hindi nasiyahan si Bornog sa narinig at nahablot nito ang buhok ni Aling Marina. Naramdaman naman ni Tonyo ang pagdapo ni Sidor sa kanyang balikat. Aba, grabe. Talagang sumugod sa bahay niyo si Bornog. Matapang talaga. Hindi yan ang iniisip ko, Sidor. Pagmasdan mo si Aling Marina, parang may mali sa kanya eh. Tila nakangiti siya habang nakikipag-usap sa umiiyak na si Bornog. Teka, saan kaya niya dadali ng dalawang magkapatid? Napaunat sa pagkakatayo si Tonyo nang makitang inakay nito si Bornog papunta sa kakawyan. Tila ba nawala sa sarili ang magkapatid. Naging sunod-sunuran ng mga ito sa babae. Nagpalinga-linga sa paligid si Aling Marina na tila ba sinisiguradong walang nakatingin sa gagawin nito. Magaan ang akbang ni Tonyo na sinundan niya ang mga ito. Sidor,
Sumilip ka sa bahay. Alamin mo kung ayos lang si tatay. Bumalik ka kagad sa akin ha. Teka, ano ba gagawin mo? Iba ang kutob ko sa nakikita ko, Sidor. Basta makinig ka na lang sa akin. Siguraduhin mo kung ayos lang si tatay tapos balikan mo kagad ako. Mabilis na lumipad si Sidor papunta sa bahay ni Mang Daniel. Samantalang si Burnog at Justin naman ay natatanaw niyang naglalakad papasok sa kakawyan. Akay ni Aling Marina ang kamay ni Burnog. Habang sinusundan niya ang mga ito ay mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay tumigil ang mga ito sa gitna ng kagubatan sa madilim na bahagi ng kakawyan. Tinanggal ni Tonyo ang taklob sa kanyang mata habang nagtatago siya sa likod ng puno. Muling lumitaw ang liwanag sa kanyang kaliwang mata at malinaw niyang nakikita ang 3 tao sa gitna ng madilim na kagubatan. Kasabay ng paglabas din ng pana sa kanyang kamay at pakpak sa kanyang likod. Muli niyang pinagmasdan ang nangyayari sa 3. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang pagbabagong anyo ni Aling Marina. Naku po, Diyos ko! Nakakakilabot! Isa siyang aswang! Magkakasunod na pagdulok ng laway ang ginawa ni Tonyo. Habang hindi inaalis ang paningin sa nilalang na dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Kitang-kita ni Tonyo ang pagbuka ng likod nito at pagtubo ng malapad na pakpak. Humaba ang kuko nito sa daliri sa kamay habang nakahawak ito sa pisngi ni Burnog na unti-unting ibinubuka ang bibig para pumasok naman ang malaas na dila ng aswang. Tila nawala na talaga sa sarili ang magkapatid at hindi alam ang mga nangyayari sa paligid nila. Nang ganap ng aswang na mandurugo si Aling Marina ay mabilis siyang nagpakita sa mga ito. Nanlalaki ang mga mata nito na umangil ng malakas. Nagulat din sa kanyang pagdating. Kitang-kita niya rin ang malabulate sa noo nito na nagbibigay proteksyon upang hindi niya tamaan ng palaso ang noo nito na siyang kahinaan ng aswang na mandurugo. Ang bilis ko namang mahuli ang halimo na nagtatago sa magandang anyo ni Aling Marina. Sabi ko na nga ba't parang may mali eh. Kaya pala ang kamay mo ay kulubot dahil isa kang aswang na nagtatago sa anyo ng isang magandang babae. Anong ginawa mo sa tatay ko? Imbis na sumagot ay umangil ito ng malakas habang ang 2 bata ay natumba sa lupa dahil nawalan ng malay. Hinarap siya ng aswang. Saktong nakabalik na rin si Sidor. Maging ito ay nagulat sa nadatnan at nakaramdam din ng takot. Toyo, mag-iingat ka! Malakas ang pinuno dahil may kapangyarihan siyang itim! Tama ka. Kutob ko. Nasa kwintas ang kanyang lakas. Hindi rin siya tatabla ng pana dahil sa kanyang pangontra sa noo. Sa muling pag-angil ng pinuno ng aswang na mandurugo, ay hindi nila inaasahan na dadagsiin sila ng malapaniki nitong mga alagad. Halos matulala si Tonyo sa maraming babae na may magagandang itsura, ngunit kagad ding nagbago nang magpalit ang mga ito ng anyo. Sumigaw ang pinuno at sinabi nitong sumugod sa kanila. Magkakasunod na pagbitaw sa palaso ang ginawa ni Tonyo, kasunod ng paglipad niya sa impapawid. Mahihirapan siyang gumalaw kapag mananatili siya sa kakahuyan. Pagdating sa itaas, ay agad siyang inatake ng kagat ng kulay pulang mandurgo. Ngunit nakaiwas siya at nasalubong niya ito ng kanyang pana. Kasunod ang muling pag-atake ng pinuno ng aswang. Lumipad ito papunta sa kanilang kinaroroonan. Nagawa niyang maiwasan ang pag-atake ni Aling Marina gamit ang mahaba nitong dila. Gumanti siya ng pagbitaw ng palaso at tumama yon sa dibdib nito. Kita niyang binali lamang nito ang palaso at kusan lumabas sa sugat ang dulo ng talim.
Kaya rin itong magpahilom ng sugat. Muling umalingaw-ngaw ang malakas nitong huni, dahilan para mas lalong naging agresibo ang mga alagad nito sa pagpuksa sa kanila. Bumagsak si Tonyo sa lupa nang banggain siya sa tiyan ng pinuno ng aswang. Kasama niya ring nahulog si Sidor. Akma na sanang susugod ulit ang pinuno ng aswang nang humarang naman si Lola Leda. Mabilis nitong inatake ang pinuno gamit ang pana. Muntik tamaan ang kwintas nito ng palaso. Napasigaw ng malakas si Aling Marina at lumipad papalayo para tumakas. Naiwan ang mga alagad nitong walang tigil sa pagsugod sa kanila. Kaya naman, mabilis na bumangon si Tonyo at mabilis niyang pinuntirya ang noo ng mga kalaban. Napuno ng malaapoy na liwanag ang paligid dahil sa mga nasusunog na katawan ng mga aswang na mandurugo. Hanggang sa pumagitna ang katahimikan. Itinabi nila sa ligtas na lugar ang magkapatid na wala pa ring malay hanggang sa mga oras na yon. Tinakluban nito ang mga ito ng maraming sanga upang hindi ito mabalikan ng pinuno ng mga aswang. Sidor, si tatay, kumusta siya? Nakita mo ba ang kalagayan niya? Oo, ligtas na siya. Wala lamang siyang malay dahil ginamitan siya ng hipnotismong katulad ng ginawa nito sa dalawang batang to. Kaya nga, humingi ako ng tulong kay Lola Leda. Nasa bahay na siya ni Lola Leda. Kailangan nating umalis dito. Natitiyak kong alam na ng pinuno ng mga aswang na wala na si Daniel sa bahay niya. Diyos ko, hindi ko alam na nandito na siya. Dahil sa pagmamadali, ay mabilis silang umalis sa lugar na yon. Pumunta sila sa bahay ni Lola Leda, ngunit bawal sa kanilang dalawa ang magsama sa iisang lugar. Kaya naman, bago sila makarating sa bahay ng matanda, ay maraming aswang na mandurugo ang sumalakay sa kanila. Hanggang sa naubos nila ang mga alagad ni Aling Marina. Humihingal na nagpahinga ang dalawa sa puno nang makitang hindi na umatake ang aswang. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataon para makapag-usap. Maraming salamat at walang nangyaring masama sa iyo, Tonyo. Mabuti na lamang po at dumating kayo. Iniligtas niyo po ang buhay ko. Kumusta po pala si tatay? Ayos lang po ba siya? Ayos lang siya. Tara na, kailangan na nating puntahan si Daniel. Pagod man, ay napilitang tumakbo ang matanda papunta sa bahay nito. Ngunit pagdating nila roon ay nagulat silang naunahan na sila ni Aling Marina. Nasaan yung halimaw ito habang hawak sa ulo ang kanyang ama. Anak, umalis ka na! Iligtas mo ang sarili mo! Teka sandali! Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit may pakpak ka? Mas lalong humigpit ang pagkakakapit ni Aling Marina sa buhok ng kanyang ama habang nakaluhod ito sa lupa sa tapat ng bahay ni Lola Leda. Tay, hindi po kita iiwan dito. Kahit naging malupit po kayo sa akin, kahit na kailan, ay hindi ko po nanaisin na masaktan po kayo. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam na kapatid siya ni Elisa, ang babaeng nagpakamatay ng dahil sa akin. Matagal na hindi nakasagot si Tonyo sa sinabing yon ng kanyang ama dahil nakita niyang kumislap ang mga mata ni Aling Marina. Galit na galit ito na mas naging mabagsik ang anyo. Lumiwanag ang bote sa palawit ng kwintas nito bago ang mahabang kuko nito ay iniumang sa liig ng kanyang ama. Nakikiusap ako sa iyo, Aling Marina. Wala pong kasalanan si tatay. Hindi niya po niloko si Aling Elisa. Siya ang nang iwan sa tatay ko. Huwag kang maniwala sa kanya, Tonyo. Dahil aswang din ang kanyang kapatid. Ang gusto lamang ng aswang na yan ay magparami ng lahi. Sa tingin ko, minahal rin niya si Daniel dahil hindi niya nagawang saktan ang tatay mo at pinili niyang mambiktima ng iba kaysa ang patayin ng ama mo. Kaya naniniwala kong hindi niya kayang patayin si Daniel.
Malakas na sumigaw si Lola Leda. Matapang itong lumapit sa kinaroroonan ng dalawa at itinutok ang pana sa noo ng kalaban. Wag po, Lola Leda, wag po! Hindi siya tinatabla ng palaso. May panangga lang siya sa kanyang noo at may kapangyarihan siya suot sa kanyang leeg. Hindi yan kapangyarihan, Tonyo. Kundi isang kasunduan. Ano po? Kasunduan pong ano, Lola Leda? Hindi nakatanggap ng tugon si Tonyo kay Lola Leda. Sa halip, pinakawalan nito ang pana at inasinta ang noo ng nakatayong si Aling Marina. Ngunit katulad ng nangyari kanina, nabigurin si Lola Leda na tabla ng palaso ang kalaban. Kaagad na lumipad si Aling Marina sa impapawid. Dala si Mang Daniel. Tay! Kapagsigaw ni Tonyo ay mabilis din siyang lumipad kasama si Sidor na hindi na nagsalita mula pa kanina. Nakikiramdam din ito sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Sinundan nila si Aling Marina na dagit ang kanyang ama. Pagkatapos ay nagulat si Tonyo nang makita si Lola Leda na nasaan yung aswang na mandurugo. Mabilis din itong lumipad at agad na nilapitan ang lumilipad na pinuno ng mga aswang. Panay ang pag-angil nito habang dala ang kanyang ama. Pinili ni Tonyo na patamaan ng pakpak ng kalaban. Saktong pagbaon ng kanyang palaso sa pakpak nito, bumagsak sa lupa ang pinuno kasama ang kanyang ama. Mabuti na lang at naagaw ito ni Lola Leda. Inilayo ni Lola Leda si Mang Daniel. Hinayaan itong puntiryahin niya ang pakpak. Magkakasunod yun na kahit nagpupumilit itong bumangon, ay hindi niya ito tinigilan. Sige! Subukan mong tumakas! Hindi ako mapapagod! Napuntiryahin ka sa noo! Napansin ni Tonyo na muling kumislap ang suot nitong kwintas. Lumingon muna siya kay Lola Leda na malayo sa kanila ng ilan di pa. Kaya sa pagharap niya ay nagulat siya nang bigla ay nasa harapan na niya si Aling Marina at nadampot nito si Sidor mula sa kanyang balikat. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako, Tonyo! Umalingaw-ngaw ang malakas na pagtawa ng aswang na mandurugo habang hawak nito ng maigpit ang leeg ni Sidor. Sinabi ni Aling Marina na alam nito ang lakas ng kapangyarihan at linaw ng mga mata ni Tonyo ay nasa kalapati. Habang sinasakal nito si Sidor ay nahihirapan na rin siyang huminga. Napaluhod siya sa lupa. Lumapit sa kanya ang pinuno ng aswang. Inatake siya nito ng saksak ng kuko sa kanyang dibdib. Gumuhit ang sakit sa sugat ni Tonyo. Mas lumapit sa kanya ang aswang at lumawit sa kanyang muka ang boting palawit ng kwintas nito. Kahit nangihina, hiniklas niya ang kwintas sa leeg nito. Tangkasanan nitong kakagatin sa leeg si Tonyo. Ngunit mabilis na lumapit si Lola Leda at sinuntok nito ng ubod lakas ang muka ng kalaban. Layuan mo ang anak ko! Hayop ka! Magbabayan ka! Nagpambuno ang dalawang aswang, kaya nabitiwan nito si Sidor. Kaagad itong lumipad at dumapo sa balikat ni Tonyo. Habol ang kanyang hininga, ay naramdaman niya ang kamay ni Mang Daniel. Anak, ayos ka lang ba? Diyos ko, hindi ko alam na isa ring aswang ang matandang yon. Tay, bakit po tinawag niya po akong anak? Imposibleng anak ka niya. Nagkamali ka lang sa narinig mo. Teka, ano ba ang bagay na nasa palad mo? Ito po yung kwintas ni Aling Marina, Tay. Nandito po ang kanyang lakas. Nagkakamali ka. Hindi yan ang kanyang lakas, Tonyo, kundi kasunduan ng isang mapaghiganting aswang. Ako lang ang may kakayahang magbasag niyan. Bilisan mo, Tonyo. Ibaba mo ang bote at tutukain ko. Ipinatong ni Tonyo ang bote sa bato. Hinayaan niyang tukain yon ng paulit-ulit ni Sidor. Bawat pagtuka nito sa takip ng bote ay nasasaktan din si Aling Marina. Kaya naman,
Bumagsak ang mga ito sa lupa at nakita niyang sugatan din si Lola Leda. Tumayo si Aling Marina papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kaya habang binabasag ni Isidoro ang bote, ay pinuntirya naman ni Tonyo ng kanyang naglalagablab na palaso ang dibdib ng kalaban. Tumagos ang palaso. Tila nawala ang lakas nito at kapangyarihan. Napaluhod ito sa lupa. Saktong nabasag din ni Isidoro ang bote. Nakita ni Tonyo ang laman ng bote. Dugo ang laman nun. Kulay itim na dugo. At nakita nila ang dalawang kulay itim na usok na lumabas mula sa loob ng bote. Pumasok yun sa katawan ng mga aswang. Halos manlaki ang mga mata ni Mang Daniel at Tonyo nang makita ang pagbabagong anyo sa dalawang nilalang na nakahandusay sa lupa. Tay, nagkapalit po sila ng anyo. Si Aling Marina, naging isang matandang babae. At si Lola Leda naman, ang naging isang matandang babae. Teka, paano po nangyari yun? Sidor, anong ibig sabihin ito? Paano silang nagkapalit ng anyo? Yan ang totoong anyo ni Lola Leda, Tonyo. Sapagkat ipinagpalit ang kanilang katawan ng aswang na si Marina para sa kanyang pagiganti. Kaya lang, ay mahal na mahal ni Marina ang iyong ama. At ang lahat ng babaeng nakarelasyon na Daniel ay pinapatay niya. Si Lola Leda lamang ang nakaligtas. Hindi totoong nagpakabatay ang kapatid niya si Elisa, kundi pinatay niya ang sarili niyang kapatid nang dahil sa pag-ibig. Diyos ko! Maleda! Ikaw nga! Ikaw nga ang asawa ko! Halos mapadapa si Mang Daniel sa paglapit sa nakahiga nitong asawa na si Maleda. Ang kanyang kinamumuhian na ina. Hindi ka dapat magalit sa iyong ina, Tonyo. Wala siyang kasalanan. Biktima siya ng itim na kapangyarihan ng aswang. Kaya kanya iniwan dahil kasama sa kasunduan dugo ang pagsalakay ng aswang sa oras na susubukan niyang lapitan kayo. Pansamantala siyang naging aswang at ngayon nawala na sa kanyang sumpa, isa na ulit siyang ordinaryong tao. Sinilya pa ni Tonyo ang kanyang ama na mahigpit na niyayakap si Maleda. Napahagulgul ito ng iyak at humingi ng tawad. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya alam kung karapat dapat pa ba siyang tawaging anak ng babaeng minsan ay kinamuhian niya. Nawala ang galit sa kanyang dibdib at naluluwa dahil hindi niya alam na naghirap pala ang kanyang ina kapalit ng pagsasakripisyo nitong huwag silang mapahamak. Ang bisa ng itim na kapangyarihan ni Marina ay nagwakas kasabay ng pagkasira sa bote. Hindi ikaw o kung sino man ang dapat na sumira sa bote dahil isa yung paglabag sa kasunduan. Ang tanging makakabasag labang sa bote ay ang saksi sa naging kasunduan nila at ako yun, Tonyo, ang nag-iisang saksi sa paghihirap niya. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin, Sidor? Bakit di mo ipinaalam sa akin na siya pala ang nanay ko? Dahil bawal yon sa kasunduan dugo. Sa oras na sabihin ko sa'yo, mamamatay ang iyong ina. Diyos ko, bakit ganun? Nagkamali ako. Nagkamali ako. Sa pag-akbang ni Tonyo papalapit sa kanyang mga magulang, ay muling bumangon si Aling Marina. Buong tapang na inangat ni Tonyo ang kanyang pana at itinutok yun sa noo nito. Binitiwan niya ang tali ng kanyang pana. Isang malakas na pagbaon ng nagliliwanag na palaso ang tumama sa noo nito. Tumagos yun sa ulo ng aswang. Kasabay ng malakas nitong pag-angil, ang mabilis namang paglamon ng apoy sa buo nitong katawan. Sumama ang abo nito sa hangin hanggang sa tuluyang naglaho. Dahan-dahang lumapit si Tonyo sa kanyang ina na nakatayo at inaalalayan ni Mang Daniel. Nay! Nay! Nanay ko!
Hindi na napigilan pa ni Tonyo ang kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang labi na mahigpit na yumakap sa kanyang ina. Hindi siya makapaniwalang ang lahat pala ng galit niya para sa kanyang ina ay mawawala sa isang saglit lamang. Anak ko, patawarin mo ako kung hindi ako nakalapit sa iyo noon. Patawad, anak. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal, anak. Nay, ako po ang dapat na humingi ng tawad sa inyo. Nagalit po ako sa inyo. Patawad po, Nay. Patawarin niyo po ako. Kasalanan ko ang lahat, anak. Naging malupit ako sa'yo. Akala ko, totoong iniwan tayo ni Maleta. Sa'yo ko ibinuhusan lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Hindi niyo po dapat yun ginawa, Tay. Hindi niyo po alam kung gaano ako naghirap habang patuloy niyo akong sinasaktan. Muntik ko na po kayong kamuhian. Patawad, anak. Nang dahil sa akin, napahamak kayong dalawa. O paano, kaibigan? Lola Leda, pasensya na po. Kailangan ko na magpaalam. Tapos na po ang misyon ko sa baryong ito. Teka, Sidor, maraming salamat ha. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Salamat, kaibigan. Ako ang dapat na magpasalamat sa inyong mag-ina sa pag-aalaga nyo sa kapatid ko. Ay teka, may gusto pala akong sabihin sa iyo, Tonyo. Naalala mo ba ang batang lalaki na nagbigay sa iyo ng kalapati? Ako yun eh. Ako ang kaibigan mong pumunta ng Maynila. O ano, ayos ba? Kung ganun, matagal na pala kitang kaibigan. Kaya mo palang mag-anyong tao. Hindi masyado. Limitado lamang ang kapangyarihan namin. Ang totoo, si Kuya Entor mismo ang pumili sa'yo. Pasensya ka na talaga kung sinisi kita sa pagkamatay niya, ha? Ay, oo nga pala. Bukas, makakakita na ulit si Burnog. Maaalala niya kung sino nagligtas sa kanya kahit nasa ilalim siya ng hipnotismo ng aswang. Asahan mong magbabago na sila dahil bukal sa loob nila ang pagsisisi. Patawarin mo sila. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Tonyo. Mahalin mo ang kaaway. At kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Dahil ang pagiganti ay walang magandang idudulot sa buhay natin. Nakakahiyang malaman na ako lang ang hindi nakakarinig sa boses ng kalapati mo, anak. Napatawa si Tonyo sa kanyang ama at sinabi nito kung ano ang nais na ipabatid ni Sidor sa kanya. Masayang nagpaalam si Sidor at nagulat siyang tila inihati dito ng mga pangkarerang kalapate patungo sa pusod ng kagubatan. Samantalang si Tonyo naman ay muling yumakap sa kanyang mga magulang, katulad ng natutunan niya kay Sidor. Makaganti man siya, ay hindi siya lubusang magiging masaya. At ang nangyari naman kay Aling Marina ay isang pag-ibig na hindi kayang magparaya, kaya nagkasala at marami ang nagbuwis ng buhay. Ngunit sa huli ay hindi siya nagtagumpay. Sumikat ang araw sa baryo ng San Agustin. Magkakasama silang umuwi sa kanilang bahay. Ilang oras pagkatapos nilang magtanghalian, isang panauhin ang dumating sa kanilang bahay. Walang iba kundi si Burnog, kasama ang kapatid nitong si Justin. May dala itong mga prutas. Tonyo, nandito kami ni Kuya para humingi ng tawad sa mga nagawa namin. Kahit naging masama kami sa'yo, iniligtas mo pa rin kami. Sus, kalimutan mo na yon. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Alam kong nakita niyo ang anyo ko bago kayo nawalan ng malay. Ngunit inilihim niyo sa lahat para hindi ako mapahamak. Kami ang nagkamali. Nararapat lamang na suklian ang naging kabutihan mo sa amin. Akala ko, habang buhay na ako mabubulag eh. Hindi ko naman kasi alam na diwata pala ang kalapating yun. Pero
Mali talaga kami doon. Patawarin mo kami. Okay na yon. Kaya hindi tayo dapat na maging malupit sa mga hayop, lalo na sa mga kalapate. Oo, Tonyo. Asahan mong gagawin namin ang lahat para maalagaan ang likas na yaman ng kagubatan. Oh, heto nga pala ang mga prutas para mabilis na gumaling ang sugat mo sa dibdib. Naku, wala na ako sugat sa dibdib. Magaling na sa tulong ng mga mata ni Sidor. Teka, kinuha ba ulit sa Inisidor ang kanyang paningin? Hindi na. Gamitin ko na lang daw ito sa paggawa ng kabutihan. Maya-maya pa ay pumasok naman ang kanyang ina at may dala itong merienda. Pati si Mang Daniel na may dala ng kape ay nag-alok na rin ng pagkain kina Burnog at Justin. Nagsalo silang kumain na parang isang buong pamilya. Magmula nga noon ay hindi na nagkaroon ng palarong pangkarera ng kalapati sa lugar at madalas nilang ipinantatakot sa mga bata na sa oras na manghuli ng kalapati ay sasalakayin ito ng mga aswang na mandurgo. Kahit ang totoo ay wala na ang lahi ng mga aswang na yon, isang patunay na walang makakatalo sa lakas ng puwersa ng kabutihan. Kaya naman, mas piliin nating maging mabuting nilalang at alisin ang mga galit sa puso upang ang paghihiganti ay maiwasan at upang makamit ang kapayapaan sa ating mga buhay.